talk lang muna, which is na-requestan ako i-conduct ngayon. Kaya lang sabi ko, sa bahay na lang dahil ayoko na, kasi yung office kasi medyo 30 minutes rides from my home. So kahit si Doc ay hindi sanay sa makabagong technology, kailangan mag-adjust, nagpaturo ako doon sa anak ko. And sana hindi ako biglang mawala dito. Ayun. Okay. Ang pag-uusapan natin is regarding health talk. Health talk tayo ngayon. Pero may nag-request sa akin na daanan ko rin gawin some of the products. Some problem, wala akong live na product na nandito, konti lang. Anyway, ang ano na muna natin is yung health talk na muna tayo. Okay. Okay. Siguro gagamit ako nito. Then gagamit ako nito para karoon tayo ng, wala kasi akong slide. Medyo low-tech pa talaga ako eh. Okay. Okay. Start tayo. Naririnig nyo ba ako? Na thumbs up, narinig nyo ako? Narinig nyo ako? Thumbs up. Okay, narinig nyo ako. Yes, Okay. Doc. Yes. 12,000 participants. Ano po? Again, my name is Erma Ramos. Isa akong naturopathy practitioner o doctor. Kung tawagin, o natural doctor. Ang educational background ko is graduate ako ng New Era University ng pre-med ng Bachelor of Science, major in biology. Nag-proper medicine ako ng University of Pangasinan. So dumating ang time na-in love kasi nung year papasok yung 2000, nagkaroon ng pagpasok sa ating bansa ng mga natural doctor, mga naturopathy na nagle-lecture, nagtuturo. So nag-enroll ako sa mga school, graduate din ako sa Richards School of Naturopathy, at saka member ako ng ISPI o Iridology Society of the Philippines, at saka marami pang iba. Pero ang formal school natin na kinikilala ng DEX ay yung nauna kong nabanggit. Okay. Baka tanungin nyo ako, Doc, medical doctor ka? Hindi po. Diretsohan. Mula pa sinasabi ko, kahit saan maraming tao kausap, hindi ako medical doctor. At tawag sa amin ay natural doctor or alternative doctor. Sino-sino ang katulad ko na nakikita sa TV? Ang isang sikat si Tam Mateo. Yung sa Salamat Doc, sikat yun. Hindi siya medical doctor, alternative doctor siya, and some others. Meron namang medical doctor na nag-ship sa practice ko, katulad nung controversial na si yung yung may-ari ng hospital na tinanggalan ng lisensya. Si I forgot the name. Makalimut yung taga sa Ayan, at marami pang iba. So, ang pag-uusapan natin ngayon is regarding health. Ano po? Kasi magtatanong kayo sa akin, baka tanongin sa akin kasi wala tayong interaction, kasi konti lang yung live na nakikita ko. Ano ba ang pinagkaiba namin sa mga medical doctor o yung mga sikat na doktor na kilala nyo? Wala po. Baka mas mamagaling pa sila sa amin, lalo na kung sa mga malalaki silang hospital na nagwo-work. Wala po. Ang kilaibahan lamang po ng mga natural doctor na katulad namin, kasi kami, ang naturopathy doctor ay nagtuturo. Yun po. Hindi kami sulat lang na sulat sa kapirasong papel para ano nyo, pero hindi nyo alam kung ano ang nangyayari sa inyong katawan. So ang natural doctor ay nagle-lecture, ang naturopathy doctor ay nagtuturo, at ang tinuturo namin paano mapapagaling ang inyong katawan sa pamamagitan ng tamang disiplina
at pamamagitan ng natural way o natural na kinakain natin at natural na supplementation na kailangan ng katawan natin. Kung kailangan nyo po ng mga doktor sa butika, sa mga medical clinic po kayo pupunta. Kasi with all your respect, kailangan din natin respect kung saan ang tao at ease. Marami po akong patient o client na galing na sa mga ibang clinic or yung mga medical doctor na minsan sa amin na pupunta. Yung halos yung matagal na may mga maintenance, matagal na nagpapagamot na hindi na halos feeling lang, hindi sila gumagaling. So nagtatry sila sa mga katulad ko. So ang nangyayari, ang maganda, nakakatulong tayo, may mga gumagaling at hindi ko kiniklaim na ako yung magaling kasi wala po. Tandaan nyo, walang magaling na doktor sa pasaway na pasyente kasi nasa inyo din po lahat yan. Okay? Naririnig pa ba kayo ako? Baka tulog na kayo. Klaro pa ba? Klaro pa? Okay. Clear po. Klaro. Sige, okay. Pag-usapan natin muna ngayon ay una natin pag-uusapan ngayon is regarding our health. Kasi pag pinag-uusapan natin ng health, sinasabi ko nga, kung ang mga gamot sa butika ngayon ay nakakagaling talaga ng sakit at nakakagaling ng maraming karamdaman, bakit meron pa rin hindi gumagaling kahit na nagme-maintenance sila? Marami pa rin hindi talaga nakaka-recover. At bakit nung unang panahon, wala naman tayong gamot sa butika, ay mahaba ang buhay ng tao? Tama po, di ba? Ayon sa Bible, ang pinakamabang buhay na tao ay si Matusalem, I think, kung di ako nagkakamali. 900 years. Ibig sabihin, ang katawan ng tao, kaya niya mabuhay ng 100 plus years. Ang problema, sa atin ngayon, bihirang-bihira ang nakakarating sa 100 taon. Tama po? Okay. Yan ang madalas sa katanungan na siguro alam niyo na rin yung iba na kung bakit. Okay, pero i-discuss ko pa rin. At least baka makatulong pa rin at maka-refresh sa inyo. I-discuss ko siya na within 30 minutes o 15 minutes kung ating mamarapatin. Ano po? Okay? Bakit ba nagkakasakit ang tao? Okay. Sabi ng medisina o sabi ng mga ibang pag-aaral, dalawa lamang ang pinanggagalingan ng kalimitan ng sakit ng tao. Yung tinatawag nating toxins at saka body imbalance. Ano po ito? Toxins and body imbalance. Ito po ay yung mga kinakain natin sa ngayon. Kasi baka mamaya sabihin nyo, paano po yung mga sinisilang na may sakit na? Hindi po kasama yun, ha? Ang tawag po doon ay congenital disease. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung acquired. Yung congenital disease kasi nagkaroon ng problema mga magulang doon sa genetics. Okay, dito muna tayo sa mas maraming nakakaranas. Okay. Sino po ba dito yung may mga high blood? Sino dito yung may mga sakit sa pagtaas ng glucose o pagtaas sa sugar? Okay. At saka iba't iba pa. Ngayon marami nagtatanong, bakit nangyayari ito? Okay. Ganito. Ang tao kasi, sinilang yan na matakas ang immune system. Meron tayong tinatawag na sariling doktor sa katawan natin. Nilikha ng Diyos yan eh. Magtataka ka, pipilitin kong pinakasimple na lang aking pag-ano nang hindi masyadong komplikado. Pag sinilang ka, merong mga tao hindi naman umiinom ng gamot pero gumagaling sa sakit. Lalo na yung mga lagnat, di ba? Lumataas ang immune system. Meron kang katulad yun, yung uso ngayon yung COVID. Merong hindi nagpagamot. Nag-set medication pero gumaling.
meron mo nagpa-hospital, namatay, di ba? Di ibig sabihin, depende sa tao kung ano ang kakayanan niya na sa ating katawan para madepensahan to. Kasi depende to sa immune system ng ating katawan. Okay. Ang pag-uusapan natin ngayon ay paano natin mapapalakas ang immune system ng ating katawan. Okay. Una, hanapin muna natin ang kadahilanan ng paghina ng ating immune system. Dalawa lamang po ang aking babanggitin sa inyo. Ito mong tinatawag nating bakit ang tao ay nagkakasakit. Ang sabi nga po ay dahil sa toxins at body imbalance. Ngayon, unahin natin ang toxin. Saan po ba nanggagaling yung toxin? Ano po ba yung toxin? Lason. Ano po? Hindi po ito yung lason na pag ikinain nyo, ininom nyo at kinain nyo ngayong araw na to, ay mamamatay na kayo. Ito po yung toxins na nakahalo sa mga iba't ibang bagay. Katulad ng pagkain, ng sa tubig, sa pagkain, at saka sa hangin. Which is katagalan, kapag na-intake na katawan mo, unti-unti niyang pinahihina ang katawan mo. Sample tayo sa pagkain. Okay? Pag tayo ay kumakain ngayon, meron pa ba tayong natural foods? Hindi po ba? Wala na. Kapag gusto mo kumain ng pansit canton, instant lang, may pansit canton na. Masarap pa. Pag gusto mo kumain ng hamburger, hindi mo na kailangan pumunta ka lang sa sa outlet ng isang hamburger store, may kakabili ka na. Lahat natin ngayon instant. Pero tingnan nyo, yung mga nutrients, yung mga vitamins, yung mga minerals na kailangan ng katawan natin, hindi natin nakukuha sa pagkain na yun. Puro sila artificial flavoring. Alam niyo na naman ito, yung mga artificial flavorings, katulad ng mga bechi, ng mga CMO, at saka mga artificial na flavor, para sumarap yung pagkain, para ma-preserve yung pagkain, para sa negosyo, maganda. Pero sa kalusugan natin, hindi. Alam nyo ba, yung mga toxin na yan, pag nag-accumulate, pinahihina niya ang ating mga organ. Klaro pa ba ako? O tulog na kayo? Okay, ang hirap talaga na hindi mo nakikita yung kausap mo. Okay. Ang mga organ natin ay humihina dahil sa toxin. Nung bata ka pa, konti pa lang ang toxin mo, so malakas ka pa, malakas pa immune system mo. Pero pag tumatanda ka na, ayan na. Yung mga toxins na yan, ang nangyayari, pinahihina yung mga major organs natin. Ano po yung mga major organs natin? Puso, atay, circular, yung utak, liver, at saka kung ano-ano pa. Paano nangyayari? Kasi yung mga toxins na to, nagkakaroon siya ng effect sa ating katawan na unti-unti niyang pinahihina o unti-unti niyang ina-accumulate ng laso ng ating katawan through the cellular level. Ngayon, pag mahina na ang ating organ, magkakaroon tayo ng imbalance. Yan na yung kalimitan na lumalabas sa ating mga findings sa ating ng mga medical doctor. Kapag high blood ka na, nagkakaroon ka ng heart enlargement, may brain deficiency ka, liver cirrhosis, at kung ano-ano pa. So, ibig sabihin, sa simple pagkain mo at hindi balance yung pagkain mo, nagka-accumulate ka ng toxin, hindi siya nagiging balance. So, ibig sabihin, lahat tayo, hindi exempted dito. Sabihin nyo nga sa akin, sino dito makakapagsabi sa akin na kumakain siya ng 100% organic? Yung totoo po ha, walang sinungalingan, walang ano. Kasi, hindi, organic talaga kinakain ko. Pagkapitas ko pa lang ng prutas, yan, tinanim ko sa backyard dyan. Hindi ko ginamitan ng Siguro, kung nasa probinsya ka, medyo kapanipaniwala pa, pero sa ngayon, hindi na. Kasi alam mo naman, ang mga prutas ngayon at saka mga vegetable, ginagamitan ng fertilizer, which is toxin. Hindi po ba? So, lahat tayo guilty dito. So, ang nangyayari, pag nagkaroon tayo ng problema sa katawan, doon na nangyayari na naabuso, kung sinasabi natin, nagkakaroon ng
ng pag hindi pagdisiplina sa ating katawan, kaya nagkakaroon tayo ng problema sa ating mga katawan. Oo, nagkakaroon tayo ng masakit. Okay? So, may magsasabi sa akin na, minsan narinig ko rin ito kasi po tumatanda na eh. Minsan sasabihin natin, bakit kayo high blood, tita? Kasi po matanda na ako eh. Pero tandaan nyo, may matandang hindi high blood. Di ba? Ba't tumataas ang sugar nyo, tita? Sabi ko, kasi may lahi namin eh. Yun, mga gano'n, lahi namin. So, pag-isipin mo, baka nga totoo. Pero tandaan nyo, hindi porkit nanay at tatay mo ay may diabetes, magkaka-diabetes ka rin. Nangyari ang lahat ng yan dahil ikaw din ang may kagagawan. Tandaan nyo, lahat na nangyayari sa katawan nyo, kayo po ang may kagagawan. Alangan naman kami. Di po ba? Nagkasakit ka, nagkaroon ka ng hypertension, high blood, cancer, saka tapos tatanong ko, kung paano nangyari ito, tatanong mo, hindi mo alam, ito po, ulitin ni Doc ha, lahat po ng nangyayari sa katawan nyo, kayo po ang may kagagawan. Hindi po yan kagagawan ng nanay mo, hindi yan kagagawan ng tatay mo, at hindi yan kagagawan ng lahi mo. Merong talaga tayong tinatawag na, sandali, sasagutin ko po yung hereditary, po. Meron po tayong tinatawag, magta-type kayo, nababasa ko naman eh. Meron tayong tinatawag na kaya ka nagkasakit dahil din sa hindi sa disiplina, sa hindi mo pagdidisiplina. Okay? Tandaan nyo, lahat ng sobra ay masama. At lahat din ng kulang ay masama. Kailangan tama lamang. Ano po? Ngayon may nag-type dito, Doc, di po ba ang diabetes ay hereditary? Matagal na pinagtatalunan yan. Ang question lang nito, ganito. Okay? Ano po ba hereditary? Nabubulo na naman ako. Hereditary sa inyong sa inyong pagkakalam. Ito ba yung i-type nyo nga, minamana? Tama ba ako? Ano ba to? Pag sakit daw ay minamana. Tama? Ano ba tawag sa sakit na na minamana sa inyo? Namamana. Ayan. Namamana. Tatanong lang si Doc ha. Ito po, makinig po kayo lahat. Nung po bang minana nyo yung inyong high blood sa inyong mga magulang at sa inyong tatay, sa inyong lolo, o yung diabetes sa inyong tatay, sa inyong lolo, may kasulatan ho ba yan? Alam niyo po yung kasulatan? Ganito po. Ganito ba pagkamamana niyo dyan? Ikaw, apo, dahil mahal na mahal kita, ipamamana ko sa iyo ang diabetes ko. Ikaw isang apo, kahit mahal na mahal kita, bukol. Di po ba? Ikaw, apo, dahil ikaw ay pamamana ko sa iyo, pagiging lukaret. Ganun po ba? Okay. Ito po. Ang hereditary, ayon sa science, nasa lahi. Pero hindi ibig sabihin, magkakaganon ka na. Isa-sample ko na lang po. Kasi matagal na namin pinagtatalunan to. Sa mga natural doctor, kasi hindi kami naniniwala sa mana-mana. Nakuha mo yan dahil sa kapababayaan mo sa sarili, sa pagkain mo, ng mga sobrang pagkain na hindi na nararapat, naabuso mo ang katawan mo, kagagawan mo yan. Hindi yan kagagawan ng magulang mo. Okay. Kung namana mo yan, dapat pagkasilang mo pa lang, yun nga, exceptional to ha. Yung may tinatawag na tayong congenital defect. Yun. Pero pagkasilang mo, malakas ka naman, maayos ka naman, na kuwan mo yan dahil din sa paraan ng pamumuhay mo. Okay. May chance ba na makakatulad ka sa sakit ng may chance? Pero ikaw pa rin ang magdidesisyon para sa buhay mo. Okay? Klaro po. Kasi kung namamana po yan, dapat lahat ng sakit nyo ay may kasulatan sa mga magulang nyo. Tama? Kasi di ba pag sa bahay, yan, mga kasulatan yan, di ba? Pagtatalunan yan. Di ba? Mukhang wala ba kayong violet reaction sa sinasabi ko?
wala pa rin ako nakikita. Pasensya na po kayo, talagang hindi ako sanay sa ganitong setup, pero piniting kong masanay. Okay? Wala kasi akong reaction na nakikita. Okay. Ngayon, klaro po ba? Naintindihan niyo sinasabi ko? O sige, para wala na tayong ang ibig i-message ni Doc, kung ano man ang nararamdaman nyo sa katawan nyo, wala pong may ibang kagagawan yan, kundi kayo din. Okay. Huwag nyo isisi sa magulang nyo, huwag nyo isisi sa kapitbahay mo, huwag mo isisi sa dahil ikaw ang may kagagawan yan. Inheritance, hindi, kaya nga po pag inheritance yan, may kasulatan yan. Inheritance. Di ba inheritance ng pangalan yun? Di ba may kasulatan yun? Ang sakit ay hindi sino ba naman may magulang? Ang sobrang pagmamahal sa iyo na ipamamana niya yung bukol sa iyo. Di ba hindi? Okay, sa genetics, maaari, possibility, pero hindi 100%. Pero tandaan nyo, sa natural way of healing, sa natural na pagpapagaling sa katawan, ang disiplina po ang importante. Kasi kung anong meron, ulitin ko, kung anong meron ka sa katawan ngayon, dahil yan sa mga nagawa mo nung bata ka pa, naabuso mo yung katawan mo, at iyon po ay nag-accumulate ng mga toxins na sumira po sa inyong mga organ. Yun po yun, tapos na. Kasi ganito po, kapag hindi po kayo tumanggap, kasi may mga mga kliyente o patient na nakakausap na, pag tinanong mo, kayo po ba ay high blood? Ay, hindi po. Wala po ko sakit. Ba't po kayo pumunta rito? Merong mga taong, sabi nung doktor na yon, high blood daw, hindi naman. O hindi naman ako kita mo bakit po pa kayo pumupunta? Kung alam niyo naman na hindi kayo may sakit. Okay. Yung po tinatawag natin in denial. Tandaan niyo po, hindi po kayo gagaling sa anuman sakit niyo kung hindi niyo po na tinatanggap na meron po kayong sakit. Wala tayong pagagalingin. Ano po? At ang paggaling ng tao ay hindi sa tao lang, hindi sa mga doktor, kundi sa inyo po at sa Diyos. Ang Diyos lamang po talaga ang nagpapagaling ng sakit. Kahit mga katulad namin ay nagkakasakit din. Ngayon, ang tinuturo lamang po namin ay tamang disiplina at tamang kaalaman para gumaling kayo ng less na gastos, kasi alam niyo naman po magastos ma-hospital ngayon. Magastos ang operasyon, magastos talaga. Kung makakaiwas tayo at makakatulong kami, ituturo po natin. Maliwanag po, ilan ang participants natin? 9 na lamang. Okay. 17 participants. Chat pala yung nakikita ko. Okay, sige po. Okay. Daldal ko. Andyan pa ho ba kayo? Thumbs up po, andyan pa ho kayo? Nandiyan po kayo? Pogi ba si Doc? Pogi si Doc. Pogi. Si Ma'am, talaga, fans ko yan eh. Yung CEO. Sige, Ma'am Sharon. Bibigyan kita autograph mamaya. Okay? Kasi simulan na natin. Paano natin matutulungan na basic? In general na po ha, wala muna tayong babagit na food supplement or something. Okay. Mabilis na lang po para at least bibigyan ako ng idea sa mga, lalo na yung mga dito ng mga leader, kasi wag puro pagyaman na sasabihin nyo, yung kausap nyo pala hindi na makalakad sa sakit ng tuhod, baka matadyakan kayo ha. Sasabihin sa inyo, yaman, pero ako nga hindi makatayo dito. Puro pagyaman na sila. Pag nakatayo na ako, yayaman tayo. Okay. Paano natin matutulungan ang ating mga kliyente o ang mga may sakit? Una-una, kailangan ma-eliminate natin ang toxins. Galing ko talaga. Yung toxins. Ito pala, may camera pala ako. Ayan. Paano natin i-eliminate to? Meron tayong tinatawag na proseso. Yung tinatawag nating pathway of healing. Kailangan sana hindi walang pambura. Pathway of healing. Permanent yata ito nagamit ko ha. Ano yung whiteboard? Tayo, abot mo nga sa involvement ko. Okay. Tsaka isang yun to, pang-erase. Ate, okay na anak.
anak ko assistant ko. Okay. Okay. So sabi ko nga kanina, ang nagko-cause ng major disease ay yung toxins at saka body imbalance. Toxins. Yung toxins na yan po yung nanggagaling sa pagkain, sa tubig. Nasusundan din lang ako. Yung toxins, sige, para isa-isahin natin. Toxins, sana mabasa nyo ha. Yung toxins, nanggagaling yan sa food, sa water, at saka sa hangin. Okay. Sinabi ko na nga kanina, wala na tayong natural food ngayon. Wala na tayong natural na pagkain. Kung gusto mo natural, medyo mahal. Siyempre, organic eh. Siyempre, hindi naman tayo lahat mayaman. Tsaka we cannot afford. Ngayon, kapag hindi na natural ang kinakain natin, yung mga sangkap na ginagamit doon ay masarap pero hindi siya nakakatulong sa ating katawan. May mga sangkap siya na chemical na sumisira unti-unti sa ating mga organ. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag nating body imbalance. Yung tubig natin. Kaya nauso ngayon yung mga water na filter water at saka mga dahil nga dyan. Dati nun, gripo lang, okay na eh. Pero ngayon, di ba, hindi ka makainom ng tubig nang hindi galing sa filtration. Okay? Ang problema, pag na-filtrate masyado, nawawala na yung minerals, so wala na rin yung mga nutrients na kailangan natin. Okay? Hangin. May lagi ko din-discuss ngayon, walang mayaman, mahirap pag hangin ng problema. Hindi ka naman pwedeng mayaman ka, mag-o-oxygen ka lagi para kang lagi may COVID, di ba? Lalabas at lalabas ka, may pollution, maraming mga contaminants sa hangin, lalo na COVID-19. So walang exempted, walang mahirap, walang mayaman, lahat nagkakasakit. Okay. So anong solution? Okay. Dapat eliminate natin yung toxins. Paano natin i-eliminate? Meron tayong tinatawag na pathway of healing. Okay. Paano yung pathway of healing? Meron tayong mga organs na nagdi-detoxify. Okay. Detoxify. Sana mabasa nyo ha sa susunod. So, sana nakuha nyo. Detoxify. Yan na, hindi na makita. Ang ganda ng sulat ko, no? Oo. Kahit ako, di ko maintindihan. Reset. Kahit ako, di ko maintindihan. Sabihin nyo lang, pag medyo magulo na yung hindi nyo na marinig yung sinasabi ko. Okay, paano natin detoxify ang ating katawan? Okay. Meron tayong tinatawag na detoxification process. Yan ay nangyayari. Teka. Ang elimination kasi nangyayari sa apat nating organ. Ang unang-unang organ ay yung tinatawag nating colon. Colon, yung pong bituka. Okay? Yung kidney, yung lungs, yung skin. Lahat po yan ay nag-eliminate ng toxin. O nag-cleansing. Pero kailangan, una, nakalimutan ko sabihin kanina, ang tao nagre-require ng tubig. Tandaan nyo 75% ng katawan ng tao at 85% o 80% sa hanggang ulo ay tubig. Okay. So bakit kailangan natin ng tubig? Ito po ang ginagamit natin pang-eliminate o panglinis ng ating katawan. Tubig po yung tubig na iniinom, hindi po yung tubig na may kulay at saka tubig na nakakahilo. Ano po? Baka mamaya, tubig pala. Malakas naman po ako sa soft drinks, hindi po yun. Normal na tubig. Kasi katawan po natin ay composed po talaga ng water. Ngayon, kapag tayo po ay sagana sa tubig, yung mga elimination na organs natin, sinatawag nating colon, kidney, lungs, at saka skin, magpa-function siya ng tama. Po. Akuha po. Merong isang sikat na online doctor na nagkatulad ko na masyadong magaling magsalita, sumikat yan sa tubig. Totoo po yung sinasabi niya. Tubig. Okay. Lahat ng proseso ng paglilinis ay kalamihan nanggagaling sa tubig. Maliwanag po. Maliwanag. Thumbs up po. Thumbs up. Kung kasi wala akong nakikita talaga. Kung nakasundan niyo po ako. Okay? Ngayon, pag kompleto po kayo ng tubig sa katawan natin, makapaglinis na kayo. So, yung colon, kidney kailangan,
Ang pagdumi po natin ay 3 beses isang araw hanggang 4. Hindi pa ho kayo nagtatainon. Okay, sa colon pinag-usapan natin ha. Yung colon. Pag dumudumi kayo, dapat 3 beses sa isang araw. Paano po yun? Dok, 1 beses lang po ako dumudumi. Constipated ka pa rin yan. Ilang beses ka kumakain maghapon? 4, minsan 5, may midday snack ka pa. Tapos tatai ka, konti lang. Ganito lang. So, ibig sabihin, yung dumi mo, nasa colon mo pa. So, yung colon mo pa lang, madumi na, so magkakaproblema ka na. Alam niyo po ba ng lahat ng major disease ay nagagaling sa colon? Kapag hindi malinis ang colon yon, magkakaproblema tayo in the long run, lalo na sa toxins. So, gaano po karami dapat ang idudumi natin? Ito po yung braso natin, dapat ganito po karami. Hanggang dito. Sino po dito ang hindi regular dumumi? Yung 1 beses lang isang araw. Nako, pag live to, kilala ko na kung hindi. Kasi pag nasa live tayo, makikita ko na yung mukha na hindi talaga dumudumi ng Talagang ayaw tumingin. Okay? Yung 2 beses, yung 3 beses, yung 4 na beses, hindi pa ako kayo nagtatae. Pag 5, baka medyo na, nagtatae na ako kayo niyan. Pero kailangan dumudumi po kayo araw-araw. Okay? Tapos, ang kidney natin, nag-eliminate po siya, yun po ang nagpipilter ng ating toxin sa ating dugo, ha? Yung matataas ang uric acid, may problema kalimitan sa kidney. Yung may mga rayuma, may nagsasabi sa akin, Doc, ano ba to? Hindi na natatanggal yung yung pamamaga o pag-ano ng mga kasukasuan ko. Tapos pag nagpapalaboratory ako, taas na uric acid ko. Kasi po, hindi na i-eliminate ng inyong kidney ang uric acid, ibinabalik niya lang sa buto. Ito po ay toxins. Dapat po ito ay naitatapon ng inyong kidney. Paano hindi mahina ang kidney mo? Hindi ka umiinom ng tubig. Ang lakas-lakas mo sa Red Horse, ang lakas-lakas mo sa soft drinks. Pero sa tubig, parang ka masusuka. Pag iinom ka ng 2 baso, 3 baso tubig, ano ba yan? Nasusuka ako. Pero pag Red Horse, taon natin yan, isang case. Di ba? Hindi ko rin maintindihan ng mga Pilipino. Di ba? So, yun. Kailangan ma-eliminate. Marami pa. Ituturo natin yan pag some other day kasi mahaba tayo masyado. Okay. Yung skin natin. Elimination din po yan. Nag-eliminate ng toxins. Yung hindi mailabas ang kidney, ilalabas sa skin. So, kung papansinin nyo, pag nagpapawis tayo, through sweating, may amoy yung pawis natin, toxin din po yan. Ano po, pag hindi mailabas na ng kidney, sa skin lalabas. Kaya minsan mabaho ang ating mga pawis. Okay, nagka-cleansing po tayo. Kung pawisin, nagka-cleansing tayo. Okay? Wala. Nawala ako? Na-mute ba ako? Na-mute ba ako? Paki-ano lang kung na-mute ako. Hindi, Doc. Okay po. Okay, Ma-clear po. Clear. Sige, mag-comment lang kayo kung may nangyayari kasi ano. Okay. Yung detox, iba po yung elimination ha. Hindi na ako makapagsulat. Sa susunod siguro papagawa ko ng slide to. Yung elimination ay iba po sa detoxification. Kasi 2 organ lang po nagdi-detoxify. Tandaan nyo, tinuro ni Doktor ha. Liver lang at saka lymph. Yung liver, yun po yung ating pinakamalaking organ dito. Yung ating liver, walang nabibili sa palengke niyan ha. Okay. Yung liver po, yan yung food processor po natin, yung chemical factory po natin. Okay. Yan po ay nadi-detox din. Kaya minsan, sa mga natural doctor na katulad namin, lagi namin nire-require na maglinis ng liver. Okay. Minsan, maraming lumalapit sa akin, Doc, ayon sa laboratory, papakita sa akin yung laboratory, may problema sa liver, nagkakaroon ng fatty liver. 2 klase po yung fatty liver, ha? Isang food fatty liver at isang alcohol fatty liver. Yung sa alcohol fatty liver, yun po yung malakas uminom. Ano po? Nagkakaroon po sila ng fat sa liver, medyo ano po ito. At yung isa naman, sa sobrang, alam mo na, katakawan. Okay, katakawan, sobrang
mataas ang cholesterol, mataas ang ano, minsan kasi ang una sumasangga niya yung PATS ng liver mo ay PATS. Anong PATS mo ay liver. Ngayon, pag hindi na kaya ng liver yan, pumupunta po yan sa ating apdo, pumupunta po yan sa ating ibang parte ng katawan. Kaya minsan, kapag kayo po ay merong gallbladder stone, kalimitan yan matataas lagi ang cholesterol, pati liver. Kalimitan, hindi naman lahat. So, nagiging stone po siya sa gallbladder. Ano po? Okay, balik tayo. Ito, kailangan natin detoxify. Ano detoxify? Linisin natin. Kailangan malinis natin. Yung liver natin, yung isa pa, yung lymph. Ito po yung lymph. Ito po yung, alam niyo po, yung pag tayo nagkakakulani, mga nodes, mga lymph nodes, yan po yung yan po yung nag-eliminate ng mga toxins sa katawan natin. Sila yung sumasagda sa mga bakterya. Ito po yung mga anuhan ng sulukan ng ating mga hindi ko alam kasi yung Tagalog. Basta lymph. Lymph ang dyan, i-google nyo na lang kung anong Tagalog, di ko maisip kung anong Tagalog. Mga lymph nerve, ito yung mga dito, yung mga nagkakakulali dyan. Kaya minsan pag may medical doctor kayo pinuntahan, kinakapaka-paka yung dito nyo, ganyan. Kasi pag may bukol, ibig sabihin may infection. Di ba? Kanya kinakapaka-paka dito. Kasi yan po, nag-i-eliminate po yan ng mga toxins din. Nag-i-eliminate din siya ng mga bacteria at minsan sinasangga niya yung mga virus. Okay? Ngayon, anong naitutulong natin o anong magagawa ng ating produkto o ng ating products o natural medicine para matulungan ito at gumaling tayo ng natural sa ating sakit? Kagaya nga ng sabi ko, meron tayong mga supplementation na nakakatulong para tayo i-detoxify at i-therapy ang ating katawan. Okay. Sino pwedeng mag-live dito ng nasa head office? Okay, sinong naka-live sa head office? Kami po, ni Harold. Ipakilabas po yung products. Hindi, nakalimutan ko yesterday, nadalhin yung mga products. Pakilabas po. Kailangan nyo mag-live para ilabas nyo yung products na hindi kompleto. Share ni i-share po ni Harold sa sa Zoom. Sige po. Unahin nyo po ang vitamin C, Premier C. Andiyan pa ba kayo? Hindi po kiniinip. 150 people. 17 participants. 170 participants ba to? 170 participants. Okay po. Kung mapapansin ninyo, meron tayong mga produkto. Hindi ko alam kung sino mga members sa dito sa Premier 101. Meron po kami mga produkto na tinatawag nating supplementation. Hindi po siya gamot. Ang tawag po ay supplementation which is nutrients. Ano po yung mga supplementation? Ito po yung mga product, ang mga produkto na pag itinake po natin, ating pong in-intake, yung, yan. Una natin ng Premier C kung nakikita nyo. Huwag yun na muna tingnan si Doc kasi gwapo naman ako, alam ko naman yan. Okay? Unahin natin yung medyo uso ngayon. Medyo uso kasi ngayon, nagkakaubusan ngayon sa market nito. Kahit yung synthetic type nito, ubos sa butika. Okay. Ang sabi ko nga, ang Premier 101 ay meron mga supplement na natural at saka organic, which is nakita ko at saka ako mismo ang nag-research at nag-advise sa may ari ng company, CEO, na yun ang ilabas. Kasi ito yung mga kailangan ng katawan natin. Unahin natin ng Premier C. Premier C. Sodium ascorbate, calcium ascorbate with zinc. Okay. Kung papansin niyo, ang vitamin C natin ay sodium ascorbate na may calcium ascorbate pa. Ibig sabihin, bukod sa natural siya o alkaline vitamin C, kasi meron tayong tinatawag na yung isang klase ng vitamin C na acidic. Yung pag tinake mo, hapdi yung tiyan mo, yun yung acidic, yung synthetic type.
ascorbic acid type, yung tinatawag na hindi okay din, maganda po sa katawan. Kaya lang minsan kapag kayo po ay may problema sa tiyan, kung acidic kayo, hindi pwede sa inyo yon, lalo na kasi hapdi ang tiyan mo. So, kaya kailangan may pagkain ng tiyan mo. Ito kahit walang pagkain ng tiyan mo, pwede. Kasi sodium ascorbate siya, alkaline na base siya, and then calcium ascorbate pa. Ibig sabihin, meron na siyang calcium na which is, alam na natin na ang calcium ay nakakatulong sa ating buto at saka yung zinc. Yung zinc kasi malaking tulong po yan sa may mga trangkaso. Simula na magka-pandemya, pansinin yung mga vitamin, lagi na sinasabi with zinc. Di ba? Yung nutrients na yan, mahusay po yan. Nakakapagpalakas ng immune system yan. Nakakapagpalakas ng ating mga killer cells na lumalaban sa mga virus at bacteria ng ating katawan. So, kapag medyo stress kayo, mahusay din po yan. Pag medyo depressed kayo, maganda din po. Nakakatulong din po siya maka-reduce ng cholesterol levels. Yung minsan talaga hindi natin kasi lahat ng nakarang holiday talagang kain tayo ng kain eh. And then, nakakatulong din po ito sa pag-treat ng cancer. Tandaan nyo, ang vitamin C ay hindi na po-produce ng katawan. May mga vitamins tayo na po-produce ng katawan, yung mga water-soluble at non-water soluble. Pero may mga vitamins na hindi na po-produce ng katawan, katulad ng vitamin C, kailangan manggaling talaga sa labas, which is, yun yung vehicle ng ibang supplementation para lalong maging effective sa katawan nyo. So, anything na itinitake nyo, kailangan may vitamin C kayo. Okay po? Maliwanag? Yung vitamin C po, kailangan ng cartilage natin, ng muscle natin, at saka mga collagen sa bone. Yung collagen po, yun yung mga uso-uso din po yan. Yung mga collagen sa bone, kailangan po natin, lalo na sa may mga arthritis. Okay po? Next, paki-next na lang. Paki-next. Okay. Ang moringa. Okay, pinag-uusapan na po natin yung ino-offer na produkto ng Premier. Kasi di-discuss nga natin kanina, yung mga nagdi-detoxify, yung mga kailangan natin food, ito na yon. Okay, Moringa oleifera. Ang moringa po, ay alam na mayaman ng Pilipinas dito. Ito tinatawag natin na malunggay. Alam niyo po ba na importer tayo ng malunggay sa Japan? Kasi napakadami nating malunggay. Okay, napatunayan ng malunggay ay nakakatulong sa ating katawan, makaprevent ng cancer din. Kasi may mga natural ingredients siya at saka antioxidant siya na nakakatulong para lumakas ang ating immune system. Nakakatulong siya makatreat ng edema. Yung pong edema, yung po yung pamamanas. Halimbawa, kayo po ay may problema sa kidney, may problema kayo sa puso, yung paa nyo, pansinin nyo pag tinutusok nyo, nagkakaroon siya ng water retention, edema po ang tawag doon. Kung hindi ako nagkakamali, Opo. Tapos, yung bones po natin, naging healthier kasi mataas ang vitamin D ng malunggay. Magaling din po siya sa mata. Yung eye health natin, pag nakakakain kayo naman kasi mataas, I think mataas kung hindi ako nagkakamali. Mataas ang vitamin E nito kung hindi ako nagkakamali pa. Ha? Okay. Anti-fungal din siya, antiviral, at saka may anti-inflammatory properties. Pag sinabi natin anti-inflammatory properties, ito naman po yung pamamaga ng kasukasuan. Iba po yung edema sa inflammatory, namamaga naman po yung mga sa mga may rayuma. Ano po? At saka ito po ay alkaline food which is meron kakayahan siya mag-cleansing ng katawan nyo. Okay, next product mga Okay, number Premier C. Yung spirulina superfoods. Okay. 'Di ba sabi ni Doc kanina, ano ang gagawin natin para mapanatili natin malinis natin katawan? Kailangan nating mag-detoxify. Okay. Alam niyo po ba ang spirulina ay nakaka-detoxify? Nakakatanggal siya ng mga yung mga chemical na pupasok sa ating katawan, lalo na yung tinatawag nating yung
'Di ba gumagamit tayo ng kaldero na ano, na hindi stainless? Yung isang klase, 'di ba? Alam niyo po ba, yun yung mga ginagamit natin yung stainless na ano, 'pag humalo po sa pagkain 'yan, 'pag kumakain natin pumapasok po sa katawan natin, nakaka-damage siya ng brain. Yung mga LED, yung po LED ang tawag diyan, yung mga hindi stainless. Kaya minsan 'di ba nauso na ngayon ng mga stainless na utensil at saka mga pangluto, kasi yun nga po yung cause nun. So ngayon kung nagte-take po yung spirulina, tinatanggal niya po yung mga lead o yung mga ano sa ating dugo, yung mga toxin kapag tayo nagte-take nito. Okay? Nagbababa din po siya ng cholesterol, yung triglyceride level, stimulate the immune system, fight viral infection, and aid in weight loss. Yung triglyceride level, ito po yung delikado kapag kayo po ay high blood at may bara yung puso nyo. Pag tumataas ng triglyceride nyo, nagbabara po sa puso yan. Composition po ng carbohydrate, hindi ako nagkakamali, ay cholesterol, bad cholesterol at saka mataas na carbohydrates. Nagbabara sa ugat. Okay? Nakaka-weight loss din po. Kung yung gusto magpa-weight loss, pwede po yan. Okay? Then alkaline food po yan. Then napakagaling po sa may mga cancer. Okay, pag may mga cancer po kayo kilala, i-ano nyo po. Okay? Next product tayo. Next product po. Okay. Ito, turmeric. Ito, pinakamatanda ng herbal to, even na arbolaryo, meron na po ito. Ano po yung turmeric? Ito po yung luyang dilaw. Alam niyo po ba na napatunayan ng siyensya na ito ay anti-inflammatory o kontra pamamaga? Kung kayo po ay umiinom nito, natutulungan niya po ang ating katawan, lalo yung mga naman namamagang part ng ating katawan, lalo na yung may mga rayuma. Ito na, basic na to ha. Yung mga rayuma, nakakatulong po siya mapahupa. Pag nawala yung pamamaga, nababawasan o nawawala yung pananakit. Nakakatulong din po siya sa mga may heart disease. Tandaan niyo po ha, yung may problema sa puso, nakakatulong po ito. Taka meron siyang magandang effect sa mga certain type of cancer. Sa sunod na isasabihin ko sa inyo kung anong cancer po yan. Kung kayo po yung may problema, yung osteoporosis. Hello, Angel. Angel Mong. Okay. Hello, Nawala na. Doc. Nasa na? Asa na assistant ko na sa head office? Angel, ano na? Nasa peace all na agad tayo. Balik mo sa turmeric. Bibilisan ko na. Mahaba na ako. Okay. Ayan, turmeric. Okay. Yung turmeric din, tumutulong siya makaprevent ng diabetes. So, meron siyang nutrients na nakakatulong para ma-enhance po yung ating, meron tayong tinatawag na sa Tagalog yun ay pancreas, sa Tagalog ay, basta pancreas, hindi ko na alam ang Tagalog. Yung pancreas po ay nagpo-produce ng insulin sa ating dugo para mabalanse ang ating sugar sa katawan. Yun po. Okay, may mga po siyang nutrients na nakakatulong ma-enhance ang ating pancreas para makapag-produce ng insulin. At saka pag kayo po medyo depressed, nakakatulong po siya. And then nagpo-protect siya sa katawan mo sa mga free radicals. Okay, ito po tayo pag free radicals, bibilisan ko lang kasi baka mamatay. Ito pa rin toxin pa rin yung free radicals. Ito po yung mga sangkap na kinakain niyo na hindi naman kailangan ng katawan niyo, which is sumisira sa katawan niyo, ginagawa niya, binubulok niya yung mga part ng katawan niyo, mga cells niyo, free radicals po yung tawag doon. Ngayon, kapag umiinom po kayo ng turmeric, curcumin, pinoprotektahan niya po kayo sa mga free radicals na nanggagaling sa kinakain niyo. So, hindi natin maiwasan kasi alam natin na mahirap ang buhay ngayon. So, ibig sabihin, pag yung mga free radicals, pag nakakain ka mo sa gumagamit ka ito, na po protektahan ng katawan mo. Next product. Next product, asa na yung assistant ko dito? Okay. Sunflower, what is this? Para sa skin to, di ba? I-ano nyo muna yung sa skin, sa na muna tayo dyan, sa mga pang-outside, huwag muna natin i-discuss, okay?
Yung omega-3 EPA DHA food of the brain, kung tawagin natin. Okay, ito ha. Sino may mga kamag-anak sa abroad dyan? Hindi nyo napapansin? Padala sa inyo yung sino yung nagpapadala sa inyo sa abroad ng fish oil. Minsan, shark liver oil. Tataka ka, ano ba to? Tapos pag binuksan mo, ang lansa. Di ba? Pero galing ng US. Di ba? Okay, anong importante sa ating katawan ng fish oil? Ayon sa pag-aaral, ang fish oil ay mayaman sa omega-3. Isang klase ng nutrients na kapag itinitake ng katawan mo, nakakatulong sa iyong puso para lumakas at hindi ka magkaroon ng problema sa puso, at nakakaroon siya ng nakatulong siya sa mga may hypertension, lalo na yung mga matataas na cholesterol. That is good cholesterol. And then food of the brain. Okay, pag sinabing food of the brain, maganda po sa brain yan. Kung kayo po ay medyo makakalimutin na rin, na parang ako, dapat ito, marami ako nito eh. Okay, ayan ang kailangan natin. Okay, nagpapababa siya ng blood pressure, nakakatulong, nagre-reduce siya ng triglyceride. Again, binanggit ko na naman, triglyceride. Yan po ay importanteng mapababa natin, lalo na kung kayo po ay may high blood at saka may sakit na diabetes. Okay? Reduce the chance of abnormal heart rate time. Binanggit ko na kanina eh. Di ba? Maganda sa puso. Yung abnormal heart rate time, kalimitan, arrhythmia yan eh. Yung hindi mo malaman kung yung puso mo ay napakabilis, hindi mo malaman kung yung puso mo ay napakabagal, hindi ka naman umaalis sa pwesto mo. Di ba? Nakaupo ka lang, maguguluhan ka, biglang bibilis yung heartbeat mo. So, yan ha. Reduce the likelihood of heart attack. Ayan, sinabi ko na rin. Lessen the chance of sudden cardiac death in people with heart disease. Okay. Ang fish oil, concentrated siya sa heart at saka sa circulatory. Eh, Dok, wala naman ako high blood eh. Maganda pa sa, pwede ba ako Pwede, para protectionan ka. Eh, Dok, wala naman ako diabetes. Pwede, protection sa katawan mo kasi ang omega-3 ay maganda sa puso. Okay, next product. Harold, next product. Mamaya na natin sagutin sa ng triglyceride. Mamaya na po kasi haba tayo. Kailangan ma-discuss ko lang, madaanan ko lang. Asa na nangyari na kay Harold? Harold. Miss Sharon, baka nakatulog si Harold. Nakashare na, Dok. Ba't fish oil pa rin nakalagay sa akin? Mabagal net ko? Ano nakashare? Ano nakashare? Ano na po nakalabas sa screen nyo? Fish oil nga. Wait lang, Dok. O, fish oil pa rin. Hindi tayo makaka-move on yan. Wait lang, Dok. Nag-slow si si Harold. Okay, next na sa bahay ako magdadala. Lahat ng ipapadala, kukunin ko na lang mula dyan lahat na meron tayo ha. Para hindi tayo, pag nasa bahay ako. Ito yan, gluto tayo. Okay? Nasa gluto tayo na tayo. Okay. Ito yung sinasabi ko kanina. Ang glutathione, kailangan kasi ng katawan natin yan. Again, hindi to para gumanda kayo. Ang glutathione is nag-detoxify po ng liver. Ang pagputi nyo po ay side effect lang ng pag-detoxify. Okay. Bakit natin kailangan i-detoxify liver? Kasi sabi ko nga sa inyo, major detoxification yung liver. So hindi tayo makakapaglinis kahit anong sakit nyo, kahit kayo may cancer, kahit nang hindi tayo dumadaan sa liver. Kasi ang liver nag-assimilate ng mga pagkain natin sa katawan. So kailangan malinis natin ang liver. Kasama po sa ating protocol ang glutathione. Ang kagandahan po, ang glutathione natin is may L-carnitine, which is nagbaburn siya ng bad fats o mga fat cells, mga mga bad yung mga tinatawag nating oxidative stress, yung mga oxidative, yung mga nakaka-stress na sa ating katawan. And then yung kanina sinasabi ko, pag fatty liver ka, ito.
Kasi dalawang klase po yung fatty liver, di ba? Kung ito pa galing sa alak at galing sa pagkain. Mas madali po kapag alisin ng fatty liver pag galing sa pagkain eh. Sa alak medyo matagal ng konti. Okay. Cancer treatment po rin siya. Ano po, na ginagamit din sa cancer treatment. Pag nakatulong po sa kidney natin tsaka liver disease. Okay. Ang glutathione with collagen and L-carnitine ay must na kailangan ng katawan natin for detoxification. Okay po ha? Panlinis. Okay, para po yung mga basura sa ating katawan, mailabas natin. Yung kanina ko pa dinidiscuss. Basura, kailangan ilabas. Yung bahay mo nga, pag madaming basura, galit na galit ka, di ba? Nilalabas mo. Yung katawan mo pa kaya. Kasi pag hindi nyo po inilabas yan, maglalabas po kayo ng pera sa ospital. Ano po? Buti yung katawan nyo na lang maglabas ng basura o yung toxin kaysa yung kayo ang maglabas ng pera sa ospital. Okay? Next product, Next product. Next. Bilisan na natin at naabayan natin sila. Okay. Wala na. Sige, yung wine, i-explain ko na lang lahat. Healing oil or what? Ano na? Okay, healing oil. O ano na? Okay, yung healing oil. Okay. Meron tayong tinatawag na na 7 doctors. So which is di-discuss sa mga sa ibang araw. Meron tayong 7 doctors. Kasama po ito. Yung katawan natin kasi kasama yung touch sa pag-heal, yung halimbawa di po ba? Kapag yung mga mahal natin sa buhay may masamang nararamdaman, tayo yung hilot ng hilot kung tawagin. Which is naglalabas ka ng good energy, tapos yung bad energy na higop mo para sa kanya kasi yung kasama sa pagmamahal yan eh. So ito ay makalumang pamamaraan pero na effective pa rin kasi ito yung nakagisnan natin yung mga hilot-hilot type. Kasi pag medyo masakit yung arthritis yan, halimbawa may mga rheuma, di ba? Ginamitan nyo ng mga langis, nakakatulong lalo na sa speaker nito. Sa ating mga mahal sa buhay. Mga insect rheumatism, cramps, insect bites, headache, nausea, at saka pag sinabi kasi tumor, maliliit na bukol. Maraming tuturo ko rin sa inyo na hindi lahat ng tumor cancer ha. Tuturo ko rin sa inyo sa other time. Okay, kung papansin niyo may mga herbal ito na pinagsama-sama na nakakatulong sa ating katawan, which is all natural. Ano po? Kung medyo gusto nating mag-relax at saka ma-relieve yung mga nararamdaman sakit natin outside, eto gamitin natin ang healing oil. So, labas ng katawan na hindi po iniinom. Ito po ay para sa labas ng katawan. Okay? Isabay natin sa mga food supplement natin para at least lalo magtulong-tulong. Next product, Harold. Meron pa ba? Okay, ito marami nagtatanong sa akin ito. Okay, pag kayo po, minsan sinasabi ko sa inyo, may sa balat na ang problema. May skin asthma, psoriasis, herpes zoster, skin allergy, acne, pimples, skin irritation, pecas, skin whitener, rheumatism, moisturizer. Ayan na, sinulat na dyan. Gamitin niyo po itong Corcoderma Cream, Premier Skincare. Ito gawa po sa coconut. Coconut, sigurado, coco eh. Diba? Natural po ito na pinagpinahin nyo kasi ang coconut po kasi may natural nutrients na pag sumumano sa balat natin, nakakatulong po sa kung ano namang ating skin problem. So sa mga skin problem, subukan nyo po ito. Ito tinetest ko na pati. Tinetest ko na rin ito sa alin po nga, yung kasi madalas ako noon. Kasi madalas pag naliligo ako diretso kaagad, pagbasa yung mo, hindi mo natutuyo yung mga pagitan ng mo, di ba nagkakaroon siya ng tinatawag nating skin disease na alipunga kung tawagin kasi yan minsan tayo pag sapatos kagad medyas, ayan, sinusubukan ko na po ito.
So any skin problem, gamitin niyo po ito, natural, walang halong chemical kasi yung iba may chemical base eh. So which is nakakasama sa skin natin, nakakasama sa mga organ natin, lalo na yung may chemical base. Okay po, next product. Mga wine na ba tayo? Para maano na. Ito po. Itong drops, may mirror drops, high-grade alkaline ionized mineral. Ito po ay gawa sa alkaline. Okay. Marami din nagkatanong sa akin to. Saan po ba ito? Nagagamit po natin to sa paglinis ng mata, relieve red eyes, itchy eyes, cloggy nose. Yung pag medyo barado ilong. Pag masakit ang ngipin nyo, pwede nyo ipatak. Ear problems, ito rin, insect bite, skin cuts. Yung mga, wag lang yung malaking-malaki sugat ha. Yung mga yung mga gas ano lang, yung mga hiwa-hiwa maliliit at saka skin infection. Kasi po ang alkaline ionized mineral ay mahusay po itong pang antibacteria, okay? Sa mata, nakakatulong po ito sa may mga cataract, pero hindi po mawawala cataract nyo ha. Nakakatulong lamang po para hindi na masyadong makakapigil ng paglaki ng cataract. Pero kung kailangan ng operahan, operahin nyo na po yun. Huwag po kayo maniniwala na pag pumatak ng matatanggal yung cataract nyo. Hindi po. Nakakatulong para hindi na siya lumaki. Ano po? Next product po. Okay, yung premier coffee natin. Okay, ang mga Pilipino daw napakahilig sa kape. So kahit minsan kahit mainit ang panahon, kape, okay. Meron po tayong Premier 10-in-1 coffee mix na sinigurado kung may 10 klase ng herbal na importante sa ating katawan. Kung kayo po may insomnia, ito yung kaping hindi ka magkaka-insomnia, antokin ka, pwede po ito. Anti-aging, joint support, good for the heart, memory enhancer, aphrodisiac. Lalo na sa mga kalalakihan. Sa babae, okay lang po. Anti-tumor and anti-cancer kasi may mga herbal po siya na pinagsama-sama. Nakakatulong pong makapag-prevent ng mga ikahihina ng ating immune system. Okay? So, ibig sabihin, kahit nagkakape kayo, na-enjoy niyo yung kape, mababa lang po ang kapeng content po nito. Na-enjoy nyo rin yung 10 herbs na pumapasok sa katawan nyo na nakakatulong. Nakaka-detoxify din po ito. Kung kayo po ay may fatty liver, uminom din po kayo ng mga herbal coffee. Okay, nakakatulong po siya makawala ng fats ng liver. Yung isang coffee, yung sumunod. Isang klase. O yan. Mas magandang ko sa mga may fatty liver ito. Ito nagbaburn talaga ng fats. Okay, kasi ang meron isang sangkap na nakaka-burn ng fats. Isang prutas. Increase energy, antioxidant siya, anti-aging, fight cholesterol. Kasi may nagbaburn siya talaga eh. May Cambogia, I cannot, namubulol kasi ako pag sinasabi ko yun. May pagkabulol kasi si Doc eh. But tingnan nyo na lang, pag yun yung prutas na nakakatulong makaburn ng fats. Kung kayo po ay may diabetes, ito po yung coping para sa inyo. Kasi insulin po yung ginamit natin dito, insulin herb. Nagpe-prevent po siya ng arthritis, strengthen the immune system. Kung mahilig talaga kayo sa kape, kasi talagang hindi natin maiwasan, ito po yung recommended ko sa may matataas na sugar, blood sugar. Ito po. Okay po? Okay, sa wine tayo. After this, pwede na kayo magtanong. Kaya binibilisan ko kasi mag-open ako, magbubukas tayo ng mic. Kung masasagot natin ibang katanungan, sasagutin ko, ha? Okay. Regarding kung anong sakit, kung hanggang makakaya ko, ha? Ano po? Yung premier fruit wine, kasi ako mismo nagpa-formulate at nagpaano. Kasi ang wine po, lalo na't napakabababang percent ay maganda po sa katawan natin. Kung papansinin nyo, even sa Bible, nababanggit yung wine na yan. Okay? Sa US, lalo na yung mga puti, mahilig sila sa karne pero gumagamit sila ng wine para pagkatapos na kumain para ma-emulsify kaagad yung mga kinakain nila kasi nakakatunaw siya kaagad ng cholesterol, bad cholesterol. Okay? Ang ating wine ay 3 klase. Ito yung Guyabano wine. Ito yung sikat na sikat sa market kasi merong isang sikat na online doctor dito na nagpasikat. So, totoo naman na ito yung nakakatulong sa pag-fight ng cancer. Ang Guyabano kasi natural cancer killer yan eh.
napakataas ng ano niyan ng antioxidant na nakakatulong para makapagpahina ng mga cancer cells. Kung kayo po may intestinal upset, yung medyo hindi mo malaman kung masakit ang tiyan mo, hindi mo malaman na ano, pwede po ito. Konting lagnat, pwede rin po. Kung kayo po may insomnia, ito ay maraming problema po nito. 60 ml lang po bago mga tulog, mamaya inaantok na po kayo. Kasi po nag-regulate po siya ng hormones, lalo sa mga kababaihan. Ano pa, kung kayo may hormonal imbalance. Ngayon, kung kayo po may mga kilala na may mga bukol, may mga sakit na ganyan, may mga cyst, ito po nakakatulong po siya para mabawasan o matunaw yung bukol. Kasi marami ng testimony dyan na lumiit ang bukol, na wala yung bukol, testimony po. Kasi food supplement yan, hindi naman gamot yan. Okay, next po, next na wine. Ito, dragon fruit wine. Ito pinagawa ko to especially dun sa mga baradong puso, may problema sa, hindi naman cancer ang problema niya, hindi naman bukol. Kaso mo meron siyang diabetes, meron siyang high blood, may problema siya sa puso. Kasi ang dragon fruit wine, pag ni-research nyo, ay mataas din ang antioxidant, which is nakakatulong sa may mga circulatory problem. Kahit i-research nyo yan sa Google, ilalabas mo, makikita niyo yan. Cancer prevention din po siya at antioxidant, pero sa experience ko, sa practice ko, magaling talaga siya sa sa circulatory problem, sa mga may diabetes, sa mga sa mga baradong puso. Yan. Ito. Next wine. Okay. Premium Big Night with 7 herbs. Kasi kaya sinama ko tong Big Night na to, kasi na to, ancient na lolo na to ng ng mga herbal sa Pilipinas. Big Night wine. May 7 siyang herbs. Alam niyo po ba na nakakatulong siya makapagpababa ng sugar at saka natural prebiotic. So kung may problema ka talaga sa tiyan mo, ito mahusay din. Anti-aging properties, meron din siya, good source of iron. Kung ikaw ay medyo mababa yung iron sa dugo, pwede po ito. Nakakatulong din siya magpababa ng dugo and promote good sleep. Okay, tatanong niyo sa akin, saan po maganda po ito? Ito lang, sa mga may hormonal imbalance, pwede po ito. May hindi na makatulog, pwede ito. Yung anemic, pwede po ito. Ano po? Kasi ang Big Night kasi mataas din naman ang vitamin C nito. So, yun po. Pero kapag mga bukol, yung isang wine natin, yung guyabano, pag mga hypertensive, yung isang wine po natin. Ito po, usually pwede talaga to sa mga high potential. Pag sinabi high potential, yung mga mababa yung dugo, high potential, pwede po ito. Okay po? Next po. Wala na, no? Ano na tayo? Okay, okay na po. Sige po. Yung iba po, nung hindi namin na-discuss, siguro bibigyan tayo some other time na mag-o-open po ako. Balik niyo, paano ba ito balik? Paano ko ba makikita lahat? Ayan. Okay, sige po. Meron tayong 18 participant. I-open ko po yung para makapagtanong. Yun po i-type kasi hindi ko rin mabilis kasi aminado ako, hindi ako marunong kasi. Anyway, ito pala. Fish oil. Ilan dapat ang triglyceride, Doc? Okay. Ang normal niyan, mababa lang. I-send ko na lang sa yung para sikat ako. Yung pulikat po ay kasama po sa Ma'am Corazon Bertudo to everyone. Pulikat, tinatanong po ba kung saan nanggagaling ang pulikat? Ganun po. Pwede niyo pong tanggalan ng pwede na pagsalitain niyo na po sila. Pero pagkatapos niyo po magsalita, i-mute niyo po para hindi tayo magulo. Wag sabay-sabay, isa-isa lang. Sige, yung may tanong dito. Sige po. Nahihirapan basa. Yung magtatanong po ay mag-live, itaas ang kamay, tapos i-ano natin para ma-address natin. Kasi nandito po ako eh. Okay po. Sabihin niyo lang kung may tanong kayo regarding kung ano yung nararamdaman nyo ngayon, ano ma-share ko, ano matutulong ko. Tubukan po natin. Wala pong bayad yan. Wala pong bayad lahat dito. Ano po? Okay. May katanungan po ba na pwede itanong? Hello kay Angel Moong, yung aking leader na si Angel. Hello, Doc. Ma'am Corazon. Okay, narinig kita, loud and clear. Yung pulikat po mula sa sa
paa hanggang umaabot po sa tiyan. Umaabot po Okay. sa tiyan yung Pag sa mula pa hanggang sa tiyan, pag sinabi natin pulikat, paninigas po ito ng muscle. Tama po ba ako? Naninigas yung muscle nyo na hindi kayo makalakad? Tama po Opo, ba? napipilay po, hindi makalakad. Pero Okay. umaabot na sa tiyan. Tiyan, umabot na. Nagpa-laboratory na po ba kayo? Mataas po ba yung, anong mataas po sa inyo? Hindi pa po. Okay, sige. Usually, pag pulikat, kung iano natin, kung sa aking, hindi naman po ako napakagaling na natural doctor, pero usually sa nerve po yan. May problema kayo sa nerve. Kung tumataas hanggang taas, may mga problema po kayo na, although wala pa kayo laboratory kasi hindi kayo malapit sa akin. Pag nagpa-blood chem po kayo, member naman po kayo, kahit isend nyo na po sa akin yung picture para ma-determine ko. And then, kung tama po ako, kung hindi ako nagkakamali, meron po kayong problema sa nerves. So kalimitan dyan, tinataasan natin ang B-complex. May mga product tayo matataas ang B-complex eh. So then, kailangan nyo rin exercise. Kasi meron po tayong 7 doctors. Meron ang kailangan kaya ko nang ibigay po sa inyo supplementation nyo, pero yung 7 doctors nasa inyo po 'yon. Yung Dr. Energy, Dr. Sun, kailangan nyo po 'yan, mga natural doctor po 'yan eh. Yung Sun, kailangan nagbibilad kayo sa araw ng at least 20 minutes sa umaga. Yung Dr. Energy, at least naglalakad-lakad kayo, Dr. Exercise. Tuturo ko po yan next kasi haba po tayo eh. Pero meron po tayong 7 doctors sa katawan natin na makakatulong. Pero yung pulikat po ninyo, I'm sure, maaring ito po ay sa nerve nyo. Kailangan ko lang maka-check. Kasi hindi naman, nagbe-base pa rin naman ako, although natural doctor ako, nagbe-base pa rin ako sa laboratory eh. Ayoko na lang nuhula ako. Ano po? Dok, Pero kung, ano po, Hindi naman- Apo. hindi naman po ako may sakit. Yung kapatid ko po ang may sakit. Gusto ko lang po malaman kung anong dapat gawin. Okay. Sige na po. I-add nyo po ako sa ipa-private, kasi na natin to ha, kasi haba. I-add nyo po ako sa Facebook kung sino man nakakilala sa akin na ipa-add nyo sa akin. Sigurado yung nag-invite sa inyo dito, naka-add sa akin. Uusap po tayo doon ha. Para pero kapag ganyan po yung problema ng kapatid nyo, ilang taon po siya nagsimula ng ganyan? Ilang taon na po siya ngayon? 60 na po. Yung kapatid Hindi po nyo, siya Nandito po sa Saudi. okay, ilang taon na po siya? 60 po, 60. Nagsimula, pero nakakalakad pa siya? Pagka sinumpong po siya, gumagapang paakyat. Okay, may time na sinusumpong lamang po siya. Opo. Sige po. Ma'am Corazon, okay lang ba na i-add nyo ako sa Facebook para mag-usap tayo ng hindi ko kasi dapat personal na tayo nag-usap nito, hindi Pero may mga i-advise po ako sa inyo para sa kapatid nyo para natin. Tapos may mga itatanong pa rin po ako na iba. Sino nag-invite po kay Ma'am Corazon Bertudio? Si Jitlin po. Jetlyn. Jetlyn, pa-add mo ako sa Facebook, mag-uusap na lang kami ng personal. Para medyo maraming tanong eh. Marami akong tatanong. Okay po. Thank you po, Doc. Yes po, Doc. Sige po. Thank you po. Ate Corazon, nasa ibang bansa ka ba? Opo. Sige po. Pwede- May message kita kung anong time ka, tapos usap tayo. Kasi may mga katanungan tayo na personal na hindi dapat naririnig ng iba kasi meron tayong tinatawag na patient privacy. Opo. Sige po. Subukan ko po kayong matulungan. Opo. Pwede po ba yun eh? Hindi naman po ako may sakit, yung kapatid ko. Opo. Okay lang po. Sige yung kapatid niyo po. At least may tatanong akong iba kasi pag dito kasi, lalo na, kasi itatanong ko sa kanya, normal ho ba yung pagdumi niya? Ganun mga tatanong ko sa kanya eh. Normal ho ba yung pagdumi niya? Gumumi siya araw-araw? O kalimitan kasi ganyan, constipated eh. Ay, hindi ko po natanong. Kaya nga po. Kaya mag-uusap po tayo, may mga itatanong po ako na dapat itanong sa kanya. Tapos usap tayo, at least ina-entertain ko po kayo at may helpline kayong iba na makakapag-usap tayo. Ano po? Pa-add po sa Facebook, kausapin ko kayo sa Mukunda Time. Ano po? Kasi hindi kayo direktang ano po.
Sige, Doc. Okay po, Tita Corazon? Salamat po, Doc. Oo, basta entertain ko po pa. Nagpaado kayo, usap po tayo doon kasi marami akong tanong na dapat tanong niyo sa kapatid niyo kasi hindi ko ma-check. Maibigay magandang payo kung hindi kompleto yung narinig ko. Ano po? Again, hindi po ako albularyo na bubulong-bulong lang. Kailangan ko po may scientific basis din regarding kung anong meron sa kapatid niyo. Ano po? Pwede po ba yun na kakausapin niyo po yung kapatid ko? Pwede po. Yun na nga po. Kaya nga po binibigyan ko kayo ng chance. Kakausapin ko talaga siya online. Hindi ko siya pwedeng kausapin dito kasi madami tayo dito. Opo. Kakausapin ko talaga siya online. Kaya nga po nagpapaado ako sa inyo tapos paado sa akin kapatid. Usap kami. Marami kasi ako itatanong. Baka kasi makukulangan tayo sa oras. Sige Para po, Doc. po free consultation lang po yan. Wala pong bayad yun. Huwag kayong mag-alala. Wala Salamat po. Free lang po yun na ibibigay ko. Ha? Ano po? Ibang time nga lamang. Hindi ko agad kasi unang-una hindi po kayo. At saka may mga itatanong ako na dapat siya ang sumagot para alam ko. Ano po? Salamat po, Corazon. Basta, po. Okay na po. Pa-add niyo po ako sa Facebook. Si Jetlyn kasi ay added sa akin yan. Sige po. Doc, mga kailan po pwede makausap? Sino po? Mga kailan po kayo pwede makausap? Pending bukas na kagad. Bukas na po kagad. Okay. May free time po ako. Minsan pag nag-message kayo, mag-message kayo sa akin. Ano po? Sabihin niyo sa akin. Doc, pwede sasabihin ko lang sa'yo, may kausap pa ako. Minsan kasi may kausap ako dito sa aking maliit na sasabihin ko sa inyo, pagkatapos po nito, ako mismo magka-call sa inyo. Ganun lang po. Uso na po yan. Online na uso ngayon. Salamat po, salamat. Opo, at least huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo papansinin ko po kayo, kayo mag-alala. Mag-message na kayo, added kayo, tapos pwede na po kayo, sabihin ko agad kung pwede. Kasi pag minsan may kausap ako face to face, hindi ko agad kayo makausap, pero after 10 to 20 minutes, 30 minutes na kausap, kakausapin ko po kayo. Kakausapin ko yung kapatid niyo. Okay po? Okay po, okay. Salamat po. Salamat po. Paki-close po yung niyo, yung inyong sino pa ho ang may tatanong dito? Any question po na pwede akong makatulong? Meron pa po bang question? Para masagot ni Doc Emans. Paki-add po ako sa Facebook kung yung mga nandito attendees kung interested lang naman po kayo makausap ako. Paki-add po kayo Erman, kung nahihiya po ang kayo dito. Ang Facebook ni Doc is Erman Ramos. Opo, Erman Ramos naman po. Basta nakakita po kayo doon. Hanapin niyo lang po yung pogi, yung kamukha Yung ni Doc. pogi po na may nakamas. Yung iba, pag-PPM na lang daw yung iba, Doc. nahihiya. Sumasagot po ako doon. Minsan hindi ko nga kilala kasi meron akong page na maraming follower. Minsan andun sinasagot ko. Sinasyaga ko naman sila sagutin. Oo. Kasi siyempre, wala namang bayad. Wala namang makakatulong tayo, di ba? Basta po kami mga natural doctors na missionary doctor po kami. Hindi po kami mahilig doon sa libre, kalimitan, libre namin consultation. Meron pa ba? Okay, ganito po. Kapag sumali po, kasama na namin sa Premiums 101, ito lang po ma-assurance ko sa inyo kasi as part of the company, sisiguraduhin ko na hindi lang bulsa nyo ang lulusog, pati yung katawan nyo. Aanin nyo kasi yung pera kung may sakit naman kayo. Diba? At saka marami tayong may tuturo na makakatulong sa mga kamag-anak nyo. Balay nyo, di ba? Makatulong tayo. Tayo na pala yung answered prayer ng mga kaibigan natin regarding sa health. Tandaan nyo, health is wealth. Marami kang ang pera, kung ang dami mong sakit, ubos talaga ang pera. Marami akong nakilala sa tagal ng practice ko ito na maraming pera, mga mayayaman talaga, na pagdating sa akin halos naghihirap na kasi naubos na ng mga hospital, mga dekalidad ng doktor yung pera nila. Nagbabaka sakali na nga lang sa mga katulad namin na natural doctor. Nagbabaka sakali. Pero awa ng Diyos yung iba na tulungan ko.
Yung iba may makakilala sa akin na natulungan natin, malalaman nyo naman hindi na kailangan ipagmalaki. Kasi marami dyan na natulungan natin. Hindi naman lahat, kasi sabi nga natin, Diyos lang ang may hawak ng buhay ng tao. Pero kung gusto mag-extend ng buhay mo, nasa iyo yan. Nasa God pa rin yan. God ang tutulong sa'yo. Hindi kami, kasi kung kami lang, dapat kami, hindi wala rin sa hindi dapat di ba? Kami kasangkapan lang para makatulong. At ang maganda rito ay hindi natin kailangan gumastos ng malaki. Prevention is better than cure. Ano pa ba ako? Meron pa ba? Nakalay pa ba tayo? Wala, Doc. Sinare lang namin yung Facebook mo. Sinay. Okay, sige. Share lang. Okay, ang pogi ko, no? Okay. Wala tayong pag-uusapang dito. Sa akin kasi ayoko yung discussion magkano or what something. Ang gusto ko lang, kung yumaman man kayo dahil sa negosyong ito, gusto ko yumaman din ang kalusugan nyo kasi yun ang importante sa akin. Kasi kahit anong daming pera mo, ubus yan. Hindi mo naman kayang tiisin ng nanay mo, tatay mo, anak mo na may sakit talaga. Kahit ano ibebenta mo. Kasi magulang din ako. Na anak din ako. Alam ko yan. Ngayon kapag hindi natin in-educate ang sarili natin regarding health at hindi natin pinapansin, magiging problema natin yan. Okay, ang pagyaman, itong company to maganda yung programa eh. Nakita ko naman, maganda. Kaya lang gusto ko maging balance eh. Okay? Ang gusto ko yung company, hindi lang puro pagundad ng negosyo na ituturo sa inyo. Ang gusto ko, maturuan din kayo na kung paano magiging malusog ang mga kamag-anak nyo, mga kapatid nyo, nanay nyo, tatay nyo, anak nyo, which is napakaganda, di po ba? Ang isa pa, kapag kayo po ay nakatulong sa kaibigan nyo, lalo na sa ang taas ng respeto sa inyo. Tandaan nyo po yun. Napakataas ng respeto sa inyo dahil sa panahon nang hindi nila tatulungan nyo sila sa health, sa pag-share lang. Hindi kayo doktor, wala namang kung yung sasabihin hindi kayo doktor, nag-share lang po kayo ng natural remedies o natural healing. Allowed naman po ng batas yan eh. Kaya nga kinrate ni Dr. Blaber yung tama law. Nandun po 'yon. May karapatan tayong mga Pilipino na mamili kung anong gusto natin para sa ating kalusugan. Kung natural healing, meron po. Kung synthetic healing, mas marami po sa labas niyan. Kaya lang ang natural healing kasi mangilan-ngilan lang kami sa Pilipinas pero mga sikat pa yung iba. Mga sikat talaga sa Facebook yung iba. Okay. May nakikita ako doon. Hindi na ako mabanggit pero may sikat dyan eh. May magaling magsalita. So magaling talaga siya. Lahat po yan magagaling. Kasi wala naman pong tinuturong mali ang mga katulad namin. Ang sa amin lamang ay matulungan kayo sa inyong kalusugan. Maliwanag po. Narinig pa ba ako, ma'am? Okay. God bless to all. Kung wala na kayong tatanong, pwede po lahat. Oo. Pwede po ba yung anak ko sa Opo, kahit ano po. Basta ganito lang po. Huwag niyo na muna isipin yung although totoo naman, magkakaroon kayo extra income. Isipin niyo muna yung health. Kasi pag maganda intention niyo, sumusunod lang yan. Ako sa akin kapag ang inuna mo yung service sa tao, sumusunod lang yung pera. Tapos alam mo yung ang taas ng respeto sa'yo. Para balansin lang po tayo. Kasi minsan, pag network marketing, minsan iba yung negative nasa utak ng tao eh. Pero kapag sabi mo, baka may hindi mo sinasabi na. Kasi pag nandito na, napayuhan na natin, kaya na-consult ko online, minsan, syempre nagiging member na sila, nagsishare nila kumakalat. Pag kumalat siya, kayo yung nag-share, kayo nagdala dito, sumusunod lang yung income na inaano ng company. At least, maganda po yung ating intention. Ano po? Kasi sabi nga nila, ibibigay naman Diyos yan basta maganda intention. Ano po? Narinig pa ba ako? 170 Yes, user. Marami 22, pa tayo kakandak kasi dapat di ako humingi ng pasensya kasi kaya lang medyo sambot lang yung inaano ko, medyo mahaba na nga. Pero sa susunod ayusin natin yung mga info na mga
matuturo natin na maayos kasi hindi first time ako sa ganito eh. Kasi alam mo naman yung mga old timer na katulad namin, sanay kami sa maraming tao nakaharap. So pag dito nalilito lang ako, hindi ko alam kung paano ko isusulat, kung paano ko hindi ko alam. So nag-adjust pa rin lang, pero siguro pag natutunan marami tayo, basta hold lang kayo sa company, marami pa tayong may tuturo, magkakaroon pa rin ng ibang katulad ko dito na magtuturo. Hindi lang ako nang ako makikita nyo, mga darating time, magugulat kayo sino to, kasi nasanay kayo sa akin. At least, ang may papayo ko lamang, kunin nyo yung mapupulot nyo maganda at matutunan nyo. Pag pangit po, huwag nyo na pong damputin. Yun lang po, ha? God bless po sa lahat. Sana makatulong yung company at makatulong kami sa health, makatulong sa kabuhayan. Mag-stick lang po tayo, tsaka maging lang po tayo. Mag-care sa isa't isa sa company to. Mag-grow po tayo. Maniwala po kayo sa akin. Ano po? Okay na po. May sasabihin ka,